Karaniwang minana lamang natin ang ating pananampalataya sa ating mga magulang. Tunay ngang ito'y isang malaking biyaya. Ibinahagi nila ang pananampalatayang batid nilang makakabuti para sa atin. Gayunpaman, hinahamon tayo ng Panginoong Hesus na angkinin at panindigan ang pananampalatayang ito. Hindi tayo maaaring mapako sa isang hiram na pananampalataya. Kailangang tumugon tayo sa hamon ni Jesus na kilalanin siya at harapin ang krus sa ating buhay. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ngayong awa ay aming maranasan, at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Inilalarawan sa atin ni Propeta Isaías ang nagdurusang lingkod ng Diyos. Sa pagtalima sa kalooban ng Diyos, kinakatawan ang lingkod na ito ng ating Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din, nang lorhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mangangahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman. Ilahad ang kanyang bintang. Ang puon mismo ang magtatanggol sa akin.
Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula noon, ang lupang Huday naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Tugon. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang dagat ng tambo, nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Hordan, noon ay humimpil, maging mga bundok katulad ng tupa ay pawang nanginig, pati mga burol nanginig na parang tupang maliliit. Tugon. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ano ang nangyari at ikaw, o dagat, wala ng daluyan? Ikaw naman, Hordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig, kayong tupa ang kapara, at ang mga burol natakot na parang maliit na tupa. Tugon. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ikaw, o daigdig, ngayon ay manginig sa harap ng Diyos. Dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Siyang sa dalisdis ay nagpapabukal ng saganang tubig, at magmula roon, ang tubig na ito ay nagiging batis. Tugon. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Sinasabi ni Apostol Santiago na laging kaakibat ng dalisay na pananampalataya ang mabuting gawa. Hindi sapat na hangarin lamang ang kabutihan ng kapwa. Mas mahalaga ang tugunan ang pangangailangan nila. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May ililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa, at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa
ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sa krus ni Kristo, dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kaniyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ng Filipos. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kaniyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Kristo. Tugon ni Pedro, "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kaniyang mga alagad ng Anak ng Tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ipapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit tumarap si Jesus sa kaniyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus sa mga alagad, pati ang mga tao, pati ang kaniyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig sinumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili, pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. At higit sa lahat, palakpakan natin ang Diyos na muli niya tayong pinagkalooban ng buhay, bagong umaga,
lakas at marami pang mga biyaya upang muli tayo ay magkakasama-sama at magkakatipon-tipon upang ipagdiwang ang banal na misa. At sa banal na misang ito, muli ay binibigyan tayo ng pagkakataon upang maipahayag natin sa ating Diyos ang ating taus-pusong pasasalamat. Karapat-dapat lamang na hindi natin kinakalimutan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang magpasalamat sa Panginoon. Bakit kailangan natin palaging magpasalamat sa Kanya? Siya kasi ang may-ari ng lahat, pati ng ating buhay. Siyang bukal ng mga biyaya na nasa atin at ating kinakailangan. At dahil dito, ang Diyos ay patuloy na nagpapamalas ng Kanyang kagandahang loob at pagmamahal. Kaya karapat-dapat lamang na siya ay ating papurihan at pasalamatan. Mga minamahal na kapatid, sama-sama nating pagnilayan sa araw na ito ang salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 8, verses 27 to 35. Ang mga salita ng Diyos na ating narinig ay may paanyaya sa atin at tayo ay dinadala sa isang mahalagang sandali sa buhay ng mga alagad ni Jesus, kung saan ang kanilang pag-unawa sa Kanya ay sinusubok at pinapalalim. Sa simula ng ating Ebanghelyo, tinanong ni Jesus ang Kanyang mga alagad, ano ang sabi ng mga tao tungkol sa akin? Parang nagsusurvey si Jesus. Parang sinasabi niya, marami na akong pinagaling. Gumawa ako ng maraming himala at maraming milagro. Pinakain ko na ang napakaraming tao at nagpapahayag ako ng salita ng Diyos sa maraming mga lugar. At palagi nila akong nakikita. At sila ay lumalapit sa akin. Nakilala na ba nila ako? Sino raw ako ayon sa mga tao? Mga minamahal na kapatid, ang tanong na ito ay hindi lamang isang simpleng pagtatanong. Ito ay isang paanyaya sa mga alagad ni Jesus na pag-isipan ang kanilang sariling pananaw, ang sariling pagkakilala at karanasan kay Jesus. Ipinahayag ng mga alagad ang iba't ibang opinyon ng mga tao kung sino si Jesus. Sabi ng kanyang mga alagad, mayroong nagsabi na ikaw daw ay si Juan Bautista. Mayroong mga nagsabi na ikaw ay si Elias. Mayroon pang ang nagsabi na ikaw ay isa sa mga propeta. Mga minamahal na kapatid, napapansin ninyo na kung ito ang tugon ng mga tao na narinig ng mga alagad kung sino si Jesus, para bagang hindi pa nakilala ng mga tao kung sino ang nagpapagaling sa kanila. Tila bagang hindi pa nakilala ng mga tao kung sino ang nagpakain sa kanila. Hindi pa nila nakilala ang ating Panginoon kasi ang kanilang sagot, si Juan Bautista, si Elias, o isa sa mga propeta. At ang katanunang ito ay hindi lang para sa mga tao sa panahon ng mga alagad ni Jesus, kundi katanungan din sa atin. Sino si Jesus para sa atin? Nakilala ba natin siya? Baka lingkod tayo ng lingkod, pero hindi pa natin lubos na nakilala kung sino at ano ang ating Panginoon. At alam natin na marami pa talagang
hindi nakakilala kay Jesus. Kahit binigyan sila ng maraming biyaya at maraming buhay, pero marami pa rin ang hindi nakakilala sa ating Panginoon. Kaya nga ang ating mga misyon ay kailangan aabutin sila. Sila ay kabahagi ng mga nasalaylayan na dapat nating abutin upang ipakilala ang ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, subalit sa kabila ng mga sagot na ito, ang tunay na tanong ay kung sino si Jesus para sa kaniyang mga alagad. Pagkatapos itinanong ni Jesus ang mga alagad, sinabihan niya ang kaniyang mga alagad, "Subalit kayo, nakilala ba ninyo ako? 24/7 nakakasama ninyo ako. Kayo ang unang mga saksi sa mga himala at kabutihang aking nagawa. Sino ako para sa inyo?" Sino ang sumagot? Sino ang sumagot? Si Pedro. At ang sagot ni Pedro, "Ikaw ay Mesiyas. Ikaw ay Kristo." Pinahayag ni Pedro ang kanyang matibay na pananampalataya. Kasi naranasan niya na siya'y iniligtas ni Jesus. Sabi niya, "Ikaw ang nagligtas sa akin." Kasi na-experience niya kung paano siya iniligtas ni Jesus. Naalala niyo, nung maglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, natakot sila. Tapos ano ang sabi ni Pedro? "Kung ikaw si Jesus, palakarin mo ako sa ibabaw ng tubig, papunta sa iyo." Nakalakad ba si Pedro? Opo, nakalakad. Subalit nung makita niya ang napakalaking alon, natakot siya at nawala ang kanyang pananampalataya. At unti-unti siyang lumubog. At sumigaw siya kay Jesus, "Jesus, iligtas mo ako." Ililigtas ba siya ni Jesus? Opo. Pagkatapos na ebanghelyong iyon, ito ang kasunod na ebanghelyo. Naglalakad sila papuntang Caesarea Philippo. Tanong ni Jesus, "Sino ako para sa inyo?" At siya mismo ang unang nagsagot, "Ikaw ang nagligtas sa akin." Ipinahayag ni Pedro ang kaniyang matibay na pananampalataya na nakaugat sa kanyang sariling karanasan. Hindi lang chismis, hindi lang kaniyang narinig, kundi ang kaniyang pananampalataya ay bunga ng kaniyang personal at malalim na karanasan sa kaniyang buhay. Kahit saan siya dadalhin sa gitna ng kaniyang kahinaan, ay matibay niyang ipinapahayag ang kaniyang pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, ang sagot na ito ay isang makapangyarihang pahayag ng pagkakilala kay Jesus bilang pinakahihintay na tagapagligtas. Ngunit sa kabila ng kaniyang tamang sagot, agad na sinabihan ni Jesus ang mga alagad na huwag ipagsabi ito sa sino man. Bakit kaya? Ito ay dahil ang kanilang pag-unawa sa Mesiyas ay kailangan pang maipaliwanag at mapalalim. Kaya sabi ni Jesus, "Secret mo na yan ha, atin-atin mo na yan. Huwag ninyong sabihin sa iba." Bakit ganun ang habili ni Jesus? Kasi hindi palubos na naunawaan ng kanyang mga alagad kung ano ang tunay na kahulugan ng tagapagligtas o Kristo. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Jesus ang kanyang misyon. Dapat siyang magdusa ng maraming bagay at itatakwil ang mga matatanda na mga punong saserdote at ng mga iskriba at siya ay papatayin. Subalit, pagkatapos ng 3 araw, ay muli siyang mabubuhay.
Mga minamahal na kapatid, ang mensaheng ito ay tila salungat sa inaasahan ng mga tao sa isang Mesiyas. Ikasasabi lang niya na siya ay Mesiyas, siyang tagapagligtas. Subalit, sabi niya, ipapatayin ako, magdurusa ako. Subalit, sa ikatlong araw, ako ay muling mabuhay. Kasi sa kanilang pag-iisip sa mga Hudyo, ang Mesiyas ay dapat na isang makapangyarihan na lider. Makapangyarihan na lider na magdadala ng tagumpay at kapayapaan. Subalit ang ipinapahayag sa atin, ang daan patungo sa kaluwalhatian ay dumadaan sa pagdurusa at sakripisyo. Ulitin ko, ang daan patungo sa kaluwalhatian ay dumadaan sa pagdurusa at pagsakripisyo. Kaya nga, no pain, no gain eh. Sacrifice is a key to success. Hindi natin makamit ang tagumpay kung walang daanan na pagdurusa at pagsakripisyo. Kahit kayong mga nanay, para maging matagumpay na mabigyan ng buhay ang sanggol mula sa inyong sinapupunan, magdanas kayo ng pagsakripisyo at pagdurusa. Upang sila ay lumaki, kailangan sakripisyuhan at pagdusahan. Upang sila ay makapagtapos ng kanilang pag-aaral, kailangan sila din ay magdurusa at magsakripisyo. At kayong mga magulang, bahagi na inyong pagsuporta sa kanila upang makamtan ang magandang kinabukasan, magdurusa at magsakripisyo. Ganun pala talaga ang ating buhay. Hindi talaga mauubos ang mga problema. Bahagi pala ng ating buhay ang pagsasakripisyo at pagdurusa. Ikakain ka lang, kailangan mo pang hugasan ng bigas at kailangan mo pang mapaso kung ikaw ay nagpiprito ng ulam. Hindi pala pwede na isubo lang. Kailangan magsakripisyo at magdurusa upang makamtan ang kaluwalhatian. At ganun din ang ating pananampalataya. Hindi maging malalim ang ating pananampalataya kung hindi tayo magsakripisyo na magbalik-balik sa pagsimba dito. O hindi tayo magsakripisyo na kahit antok na tayo, ay darasal pa tayo ng Santo Rosario o magdasal pa tayo sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, ang lahat ng kaluwalhatian ay dumadaan sa pagsasakripisyo at pagdurusa. Bahagi ng ating buhay na pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, dito makikita natin ang isang mahalagang aral. Ang tunay na pagkilala kay Kristo ay hindi lamang nakasalalay sa mga salita, kundi sa ating kakayahang maunawaan ang kanyang misyon at ang kanyang mga aral. Ang kanyang pagdurusa ay nagbibigay diin sa katotohanan na ang tunay na pag-ibig at sakripisyo ay bahagi ng ating pananampalataya. Bahagi ng ating pananampalataya ay ang pag-ibig at ang sakripisyo. At yan ay ang ipinapahayag ng krus. Sa krus, nariyan ang pagsasakripisyo. Subalit huwag nating kalimutan na nariyan din ang pag-ibig. Pagpapahayag ng tunay at matibay na pananampalataya. Naway sa pamagitan ng banal na misang ito, tayo ay tinatawag ni Jesus. Kung ang sino mang nagnanais na sumunod sa Kanya, ay dapat niyang ipagkait ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa Kanya. Ang mga salitang ito ay nag-aanyaya sa atin na masusing pag-isipan ng ating sariling pananampalataya. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi isang madaling landas. Ito ay nangailangan ng pagwawaksi sa ating sariling makagustuhan at pagyakap sa mga hamon ng buhay.
Sa ating makabagong panahon, ang mensahe ni Jesus ay nanatiling mahalaga. Tayo ay tinatawag na maging saksi ng kaniyang pagmamahal sa mundo, kahit na ito ay nangailangan ng sakripisyo. Sa ating mga pamilya, komunidad at lipunan, tayo ay inanyayahan na ipakita ang tunay na diwa ng pagkakaisa at pagmamahalan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Naway ang ating pag-unawa kay Jesus bilang ating Mesiyas, ating tagapagligtas, ay maging ating inspirasyon sa araw-araw na buhay. Tayo ay hinahamon na ipagkait ang ating sarili at pasanin ang ating makrus na may tiwala na ang Diyos ay laging kasama natin sa ating paglalakbay. Hindi tayo nag-iisa, may Diyos na nagsakripisyo at umibig sa atin. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Makapatid, lumapit tayo sa ating mapagpalang Ama upang turuan niya tayong tumalima sa kanyang salita, nang sa gayoy lubusan nating makilala at maisaloob ang kanyang anak na si Jesus. Taos puso tayong manalangin at ating sasabihin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga nag-alay ng kanilang buhay para sa Diyos, patuloy nawa nilang ipahayag si Jesus bilang Mesiyas sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang tungkuling maglingkod sa bayan ng totoo at tapat. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, mga guro at mga katekista, patuloy nawa nilang mahalin ang kanilang misyon bilang mga gabay sa kabataan at tagapagtutoo sa Ebanghelyo ni Kristo sa makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makarating nawa sila sa langit kung saan matatagpuan ang liwanag at kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, patuloy ka nawang maghari sa aming puso at diwa upang sa pamagitan ng aming pamumuhay, madama ka namin sa pamamagitan ng isa't isa, lalong-lalo na ang makapatid naming nagdurusat ng ngailangan.
na sa gayon makilalang lubos ng mundo si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang mga handog ng bawat isang nagbibigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan
ng iyong Espiritu. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Tu Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po tayo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria, Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak,
na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami, Diya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bugha, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala, ako'y iyong kinikiliw at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, o yayin ng ina, pangarap ng ulila, pising ng dukha, ilaw ng may tako, ginhawa ng aba, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang
pagkat mapapalalang ako iyong kinikilim at siyang itatapat sa puso. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan, upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga na iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kalwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus, magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Shelley Children's Choir, ang Lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Altar Servers, ang Ministry of Usherettes, Greeters and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, ang Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, at sa atin pong lahat na naririto ngayon. At pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang, si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang San Roque Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating mga balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. At paalala po, inaanyayahan po ang lahat sa darating na September 28, 2024. Magkakaroon po ng livelihood program ukol sa paggawa ng embutido sa pangunguna ng Knights of Columbus ng Santa Quiteria Chapter. At ito ay gaganapin sa Woodcraft Bayanihan sa ganap na 9:00 ng umaga. Maraming salamat po. Sumuli, maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagsuporta at pagtulong sa ikapagtagumpay ng ating
ipinagdiriwang ng kapiyastahan sa pagpaparangal ng ating mahal na patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart. Sa pamagitan ng ating pagtutulungan, naging matagumpay ang pagdiriwang natin ng kanyang patronal visit, ng kanyang mga nobena, at higit sa lahat ang pagdiriwang ng kanyang kapiyastahan. So ang next sponsor, next year, 2025, ay walang iba kundi ang taga-Cluster Hope. No? So sila naman ang mag-i-in charge ng lahat ng mga gawain ng pagdiriwang ng ating kapiyastahan. No? At patuloy po nating suportahan ang ating programa, ang ating Isang Dakot program. Parang nakakalimutan na natin ang magbitbit ng ating isang dakot, no? Para sa makapatid nating higit na nangailangan, no? Parang gawin na natin na maging bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, na bago natin lagyan ng tubig ang ating sinaing ay dadakot muna tayo. At ating iipunin ang mga dinakot natin at ialay sa araw na linggo para sa mga kapatid nating lubos na nangailangan at nahirapan sa buhay. Pero mo kung kahit tag-isang dakot lang kada Sunday na may bit-bit ang bawat isa, ilan tayo dito? More than 200, mga 200 tayo. Ibig sabihin, kung nagdala lang tayo ng isang dakot ang bawat isa sa atin, ibig sabihin, may 200 na dakots tayo every Sunday. So, parang yung isang dakot natin ay parang it's an awareness na mayroon tayong makapatid na higit na ngailangan. At isa po iyan sa mga the best expression ng ating pagmalasakit. Alaala nyo yung homily ni Bishop Ambo? So, mayroong bulong. At ang ibinubulong ng puso ng ating mahal na ina ay ang pagiging may malasakit sa ating kapwa. Yan o, doon o. Berhen ng banal na puso ni Jesus, mapagmalasakit sa mga nangangailangan. At ang pinaka-the best na ipahayag ang ating malasakit, kagaya ng ating mahal na ina sa Our Lady of the Sacred Heart, ay ang Isang Dakot program natin. Matagal na po natin yan na programa. Kinukontinue lang po natin. Ha? At napakaganda po iyon na expression. Biro mo, kakainin na ng iyong anak, kasi magsaing ka para sa pagkain ng pamilya, binawasan mo pa ang kakainin ng iyong pamilya dahil meron kang naalaala na may isa sa mga pamilya sa pananghalian na ito na walang makakain. At ang bibigyan natin ng isang dakot na iyan ay yung mga pamilya na nakaranas ng kahirapan sa buhay. May isa tayong pinaka-the best na nagdadakot. Natatats po palagi ako kapag siya ang mag-aalay ng kanyang isang dakot. Siya din po ay isa sa ating beneficiary ng isang dakot. Ibig sabihin, pumupunta po siya sa bahay para kumuha ng kanyang isang dakot. Biro mo yung ibinigay sa kanya, binawasan pa niya upang ibigay din sa iba. Ang laki ng kanyang puso. Lalong-lalo na sa mga kasama o kapwa niyang higit na ngailangan. Biro mo, binigyan na siya. Sana kanya na yun eh. Binigyan na siya. Pero binawasan pa niya ang ibinigay sa kanya para ibahagi niya para sa iba. The best expression ng pagmamalasakit. At sana matularan natin yung ganong mga magagandang gawain para sa mga kapatid nating higit na nangailangan. Isang dakot, hindi po ako naghingi ng isang sako. Isang dakot lang talaga. Isang dakot. No? So, kada linggo, magdala po tayo ng isang dakot natin. At napakaganda tingnan na dala-dala natin, inialay natin. Parang sinasabi ni Mama Mary na ang mga anak ko ay naging katulad ko kasi merong malasakit sa kanilang mga puso. So muli, maraming salamat at magandang umaga po. Next week, next Sunday po ay aming i-report ang ating financial report
sa ating fiesta. No? More or less, naka-net income po tayo ng mga around 250,000. Malaki po yung tulong ng ating mga ermano at saka ermana. Sa pamagitan nila, nakaipon po tayo ng 187,000 mula sa ating mga ermano at mga ermana. No? Tapos less na po yung lahat nating mga expenses mula sa patronal visit, yung mga ginawa natin ditong nobena at pagpapakain natin noong fiesta. So bawas na po yun, yung mga net income natin ay more or less 250,000 pesos. No? So maraming salamat talaga sa ating mga family sponsors, mga ermano at mga ermana. Siyempre sa lahat ng ating mga leaders. Kayo ang naghirap at nagsakripisyo niyan, no? Para abutin natin ang ating mga family sponsors. Hindi na tayo nahirapan kasi may database na tayo. No? Mayroon na tayong listahan doon. No? So taon-taon, yun na yung paulit-ulit nating binibigyan ng sulat. No? So hindi kagaya noon, nung pagdating ko na maghagila pa tayo ng mga tao, sino yung bibigyan natin. No? Ngayon, mayroon na tayong listahan. Automatic, pag gumawa tayo ng sulat, ilista na lang yung pangalan nila, ikarga na lang yung pangalan nila. May dumadagdag pa. No? So sa mga sunod na taon, dadami at dadami yung ating mga family sponsors. At sana maging tradisyon natin yung ermano at ermana dahil malaki pong tulong sa atin. No? So, muli maraming salamat at magandang umaga po. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo upang matutunan natin na maisabuhay ang puso na may malasakit. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday. Huwag po tayong umalis pagkatapos ng banal na misa. Mayroon po tayong palugaw mula sa kay Brother Chunsi.